Ondas ngayon mga kababayan. Oso yung kwentong multo. Can you imagine na maging yung ating Pangulong BBM? BBM. May mga experiences mga kababayan sa sinasabing multo. Diyan pala sa Palasyo Malacanang, may mga multo daw. Grabe naman na Mr. Maravillas. Yung ating Pangulo mismo yung nagkwento sa kanyang vlog. O yan yung balita mga kababayan ngayon sa Manila Standard. Yan ang Pangulong Bongbong Marcos. Parang natakot aja Mr. Marabilla so gustong tumakbo. May experience rin sa multo. Si PBBM. Pag-usapan natin mga kababayan ngayon yung mga multo. Ikaw anya Mr. Maravillas, naniniwala ka sa mga multo? Sa Bible po, mga kababayan, iba man yung tawag dito sa mga multo. But before ko ibigay sa inyo yung full story ng experience ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga multo, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa at sa buong mundo, pati sa mundo ng mga multo at demonyo. What? Di ba? Todos los santos ngayon eh. Undas. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. Huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ayan yan ang kwentong multo. Mga kababayan. Maraming mga ganyan, mga old house. Bakit niya putol-putol Mr. Maravillas yung boses ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Minomulto nga eh. Parang sinasakal ng multo. Hindi, pinuputol-putol ko talaga. Itsura pa lang po ng Palasyo Malacanang, parang may multo talaga. Luma na kasi, mga kababayan. Malamang pinananahanan mga kababayan ng mga masamang espiritu. Ayan po, yan ang dating Malacanang. So sabi dyan sa kwento mga kababayan, President Ferdinand Marcos Jr. shared some of his supernatural encounters inside the palace. Sa kanyang vlog on his Facebook account, si Presidente BBM at yung kanyang anak na si Sandro Marcos, tinor yung ating mga mamamayan sa pamamagitan ng kanyang vlog inside the palace para pag-usapan yung mayaman na history at maging yung kahindik-hindik na mga kwento sa loob ng Palasyo Malacanang. Yung supernatural encounters ng mga tao sa palasyo. May mga kwentong multo din mga kababayan pala sa Palasyo Malacanang. Mr. Marcos revealed how he and a certain palace personnel daw experience a feeling of being followed, sinusundan while walking along its expansive hallways and the grand staircase. Mantang naglalakad niya, may sumusunod. Kaya po, may mga ganong experience na katatakutan. Ikaw niya, Mr. Maravillas. Kahit dito po sa bahay, may mga ganon naririnig kami. Naniniwala ka din pala niya, Mr. Marabilla, sa mga multo? Naniniwala po tayo sa multo, pero hindi po sa tulad ng paniwala ng mainstream. Mamaya, pag-usapan po natin kung ano po ang tunay na identity ng tinatawag ng mga tao sa buong mundo na multo. Balik tayo sa kwento ng ating Pangulo. He said, an American man named Father Brown, a former employee of the palace during the American occupation daw, was believed to be the one haunting the palace. Yun daw yung sabi, nagmumulto sa Palasyo Malacanang. So sabi ng ating Pangulo, nang unaan niya kaming dumating sa palasyo, our security personnel used to sleep and lay down their beds there at night.
Then it was rumored anya that sometimes at night, they were awakened by someone they called Father Brown. May nanggigising sa kanila na ang sabi, ang pangalan, Father Brown. So, tinanong niya daw kung sino itong sinasabing Father Brown. Ngayon, nang tingnan namin anya yung history ng palasyo, there was indeed an American named Father Brown who used to work there during the American period. Pero matagal na yon, American period pa. Pero yung Presidential Guard, mga kababayan, yun ang sinasabi, may nanggigisingan niya sa amin. Na ang sabi, ang pangalan niya is Father Brown. Talaga niya, Mr. Maravillas, nagmumulto yung pari. Also called Mr. Brown, the supernatural being is the palace resident Capri daw, a mythological giant that sits on big trees. This one at the Balete tree na nasa harap, mga kababayan, ng Palasyo Malacanang. Yun ang mga ghost stories, pero laging itinuturo po yung malaking Balete tree. Diyan na niya nakatira yung yung multo, yung kapre. What? Mr. Marcos also told stories of ghost sighting and ghost hunting with his friends while in Malacanang, which was originally constructed as a summer residence for Don Luis Rocha Camina in the 1750s. Ganon katagal na, mga kababayan, yung Palasyo Malacanang. So yun, mga kababayan, ang personal experience ng ating Pangulong BBM sa mga so-called multo. Ngayon, kasi ondas ngayon, pinaalalahanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang publiko na mag-ingat palagi sa mga pag-travel ngayon. Pati siyempre, yung mga maiiwan nila sa bahay, baka kasi siyempre magsamantala yung mga masasamang loob. So sabi ng ating Pangulong Bongbong, to all those who are on vacation or out of town now, let's be careful on the road. Keep our cemeteries clean and take care of your belongings. So yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay bibisita din siyempre sa puntod ng kanyang tatay, si former President Ferdinand Marcos Sr. Doon po sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. O ngayon, sa tanong kung totoo yung mga multo, biblically po, mga kababayan, yung mga sinasabi ng tao na multo na mga kaluluwaan niya siya ng mga departed ones na hindi matahimik, hindi man po yan totoo. Mga kwento-kwento man lang po yon. Di ano niya yung na-experience ng taga-Palasyo Malacanang nung bata pa yung ating Pangulo. At saka Mr. Maravillas, yung sinasabi mo na may mga nagpaparinig kahit dyan sa bahay mo. Totoo naman po na may nagpaparinig dito sa bahay. But these are not departed spirits of our departed loved ones. Tulad ng nanay ko, dito namatay sa bahay. Di ba? Ibig bang sabihin, binabalikan ako ng nanay ko? Sa Bible kasi po, ang mga kaluluwa ng tao, after na sila ay mamatay, dalawa lang po yung pupuntahan yan. Pagligtas yung inyong mahal sa buhay, na save po. Kasi tinanggap niya yung ating Panginoong Hesukristo bilang personal Lord and Savior. So naligtas yung kanyang kaluluwa. After siya po na mamatay, diretso yung kanyang kaluluwa sa langit. Pag hindi ligtas, mga kababayan, namatay siya, diretso naman po, straight siya, diretso sa impyerno. Ganun po ang tinuturo ng Bible. Walang in between. At hindi na sila doon magkakalabas. So hindi na siya babalik dito sa mundo para habulin yung kanilang mga mahal sa buhay na hindi na nakakaalaala na puntahan sa kanilang mga puntod. Walang ganun po. Mayroon po, kwento-kwento lang. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung possibility, the possibility, ano yung sinasabi ng mga nagmumulto sa mga bahay-bahay tulad ng Palasyo Malacanang. Malamang sa malamang mga kababayan, mga fallen angels and demons po. Kasi yun man talaga po ang pwedeng magpabalik-balik at pati sumapi sa mga tao. Sabi diyan, what does the Bible say about ghosts, hauntings,
Ayan po na mga kwentong pagmumulto. So sabi diyan, is there such a thing as ghost? The answer to this question depends on what precisely is meant by the term ghost. If the term means spirit beings, the answer is a qualified yes. If the term means spirits of people who have died, the answer is no. So, sa Bible po, ang mga ghost, spirit beings. Totoo yan, na spirit beings po siya. Pero hindi po siya yung espiritu, yung kaluluwa ng mga taong namatay na. Ayun ang ibig sabihin po dito. Madaling sabi, walang kaluluwa ng mga namatay nating mga departed loved ones. Nadoble mo niya, Mr. Maravillas. Departed nga eh. Hindi namatay na. O nga no. Wala man po na kaluluwa na bumabalik. Yun ang ibig sabihin nito. Sabi dyan, the Bible makes it abundantly clear that there are spirit beings, both good and evil. But the Bible negates the idea that the spirits of deceased human beings can remain on earth and haunt the living. Walang ganon na yung kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay bumalik sa mundo para istorbohin yung mga tao. So, sabi diyan, sa Hebrews chapter 9 verse 27 declares, man is destined to die once, and after that, to face judgment. That is what happens to a person's soul, spirit, after death, judgment po. Ganon ang turo po ng Bible. Anong ori ng judgment? Pag ikaw ay ligtas, tinanggap mo yung ating Panginoong Jesucristo as your personal Lord and Savior, naligtas yung iyong kaluluwa. Pag ikaw ay namatay, diretso sa langit. At hindi ka magiging lagalag. Tulad ng paniwala ng karamihan, nagiging lagalag muna niya dito sa mundo. Bumabalik-balik sa kung saan siya nakatira at nagpaparamdam doon sa mga mahal sa buhay. Lalo pag hindi na niya naalala yung kanyang puntod. Mga haka-haka man lang po yon, mga kababayan. Kwentong kaluluwa, panahon ng undas. Pag hindi ka ligtas, diretso sa impyerno. And hindi ka na doon makakaalis. Walang in-between. Yan mismo ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. So sabi diyan, the result of this judgment is heaven for the believer. That is written in 2 Corinthians chapter 5, verse 6 to 8, and Philippians 1, chapter 1, verse 23. And hell for the unbeliever, yung hindi mga naligtas. That is written in Matthew chapter 25, verse 46, and Luke 16, 22 to 24. There is no in-between. Wala po yung in-between, yung purgatory yung sinasabi ng mga pari. Magalit kayo. Huwag kayong magalit sa akin. Biblical po siya. Bible truth. Kaya nga sinasabing Bible truth. Siya yung totoo. Yung totoong turo sa Bible. So sabi diyan, there is no possibility of remaining on earth in spirit form as a ghost. If there are such things as ghosts according to the Bible, they absolutely cannot be the disembodied spirits of the deceased human beings. Hindi po sa yung inyong mga mahal sa buhay na bumabalik. Kaya mag-ingat kayo sa pakikipag-usap sa mga sinasabing kaluluwa. Ang totoo niyan, ang kinakausap po ninyo, mga demons, fallen angels. That is the deception ng Diablo po. At malamang sa malamang baka iposes kayo. Maraming kwento po na yung mga sinapian ng kaluluwa. Hindi po yun kaluluwa ng kung sinong taong namatay na. Kundi mga fallen angels po siya, demons. Yun ang totoo. Yan ang tinuturo po sa Bible. Ganon anya pala, Mr. Maravillas. Ganon po, napaka-peligroso. That is the deception of the evil spirits.
So sabi diyan, the Bible teaches very clearly that there are indeed spirit beings who can connect with and appear in our physical world. The Bible identifies these beings as angels and demons. Angels are spirit beings who are faithful in serving God. Angels are righteous, good, and holy. Demons are fallen angels. Angels who rebelled against God. Demons are evil, deceptive, and destructive. According to 2 Corinthians chapter 11 verse 14 to 15, demons masquerade as angels of light and as servants of righteousness, appearing as a ghost and impersonating a deceased human being, definitely seem to be within the power and abilities that demons possess. Ano, mga kababayan? Ganun po. Kaya yung mga nagpaparamdam sa inyo, including yung dito sa amin, kasi nandyan lang sila sa paligid. Hindi po siya yung mga lagalag na kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na nauna na sa ating namatay. Kundi these are evil spirits, mga fallen angels. Pwede rin mga kababayan na yung mga angels ng ating Panginoon. Yung tinatawag natin na mga guardian angels natin. So sabi diyan, the closest biblical example of haunting is found in Mark chapter 5 verse 1 to 20. A legion of demons possessed a man and used the man to haunt a graveyard. There were no ghosts involved. It was a case of a normal person being controlled by demons to terrorize the people of that area. Demons only seek to kill, steal, and destroy. They will do anything within their power to deceive people, to lead people away from God. This is very likely the explanation of ghostly activity today. Whether it is called a ghost o kung ano-ano pang mga tawag ng mga tao. Tulad ng sinabi ng ating Pangulo na may kaprian niya dyan sa, sa Baliti, sa harap ng Palasyo Malacanang. Ganon mga kababayan. Yun man lang po para maitama natin yung mga maling paniwala. Yung mga kwento-kwentong kababalaghan ngayong panahon ng undas. Ayos pa. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Anti-aging po. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ngayon pa lang undas, bukas pa rin po yung aming gym, Colossal Fitness Gym. Kahit bukas, punta lang po kayo after ninyong mabisita yung mga punto ng inyong mga mahal sa buhay. Yan po yung aming fitness gym. Matatagpuan po mga kababayan sa third floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City. Ayan po mga kababayan. Yung buong third floor ng Lanco Business Park Building, pati yung roof deck, occupied po namin ang Colossal Fitness Gym. Ayos. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.